Guys, maraming nagulat o na sorpresa dahil sa pagsisimula ng All Filipino Cup ay parehong nangunguna sa team standings ang Blackwater Bossing at ang Terra Firma Jeep. Nasanay na kasi ang mga PBA fans na laging kulelat ang dalawang kupunang ito. Ang termino nga ng ilang sports columnist, perennial doormat ng liga. Parehong 2 wins no loss sa ngayon ang Bossing at ang Jeep. Pero ganito kaaga ay umaarya na agad ang maaanghang na komento ng ilan. Baka daw naman hanggang umpisa lang yan. Mayroon daw silang kilalang team na nguna mula sa off-season exhibition games hanggang sa playoffs ng Commissioner's Cup pero bigla ring nag-collapse sa dulo. Kahit hindi natin banggitin kung anong team ang pinapasaringan, alam kong alam nyo na. Pero para po sa akin, magandang senyalis ito. Dahil walang duda lumalakas ang dating mahihinang team. Noong nakaraang conference ay nakasalta pa nga sa semifinals ang Phoenix. Magandang sinyalis ito dahil kung dito titingnan nakikita natin na dahan-dahang humahabol sa mga playoffs contender team ang mga dating kulelat. Pero ang punto naman ng mga walang believe, sa ngayon ay hindi pa naglalaro ang mga tunay na astig ng liga. Although nadali na ng Blackwater Bossing ang dalawang MVP teams, ang Meralco at ang TNT ng nagbabalik na coach na si Chot Reyes. Tapos ay nadali naman ang Jeep ang Converge at sunod nilang inupakan ang NLEX. Maagang nagpapakita ng improvement ang Bossing at ang Jeep, bunga na rin ng good players acquisition. Huwag lang ulit mamimigay ng player itong Terra Firma, mukhang magiging maganda ang kanilang kampanya dito sa All Filipino Cup at sa susunod pang mga conference. Pero ang problema nga, ang dalawang team na ito ay parehong may history na namimigay ng mga promising player sa mayayamang team. Ang ating obserbasyon, itong dalawang team na ito ay parang nagiging training ground lang ng mga player na kapag nakapagpakita ng magandang performance sa loob ng 1 o 2 season ay lilipat na sa SMC teams o kaya sa MVP block. Ang wish natin, sana'y mahinto na ang ganitong kalakaran para mahubad na ang bansag sa kanila na sila ay farm team. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Guys, ay tinatakbo po ng mga pangyayari ay mukhang mapupunta talaga si Chris Newsome sa Barangay Ginebra. Ang pangamba ng Meralco Bolts Management ay aalis talaga ito once na natapos ang kontrata nito sa kanila, kung kaya naman inilagay agad nila ito sa trading block. Mawawala lang din, di mabuti nang mawala na mayroong kapalit. Malapit nang matapos ang kontrata ni Chris Newsome sa Meralco Bolts at magiging UFA na ito o unrestricted free agent. Kaya hindi pa man dumarating ang petsang iyon ay inilagay na nga ito sa trading block. Baka sakaling may mag-offer ng trade. Isa sa mga player na inaasahan ng Bolts, kaya mataas pa rin ang trade value ni Newsome. Kaya pwede pang makakuha ng marquee player ang Meralco bilang kapalit nito. Yan ay kung may mag-o-offer ng trade. Pwede na sigurong magpalugi ng kaunti ang Bolts kaysa nga mawala ito nang wala silang pakinabang. Bahala na ang makikipag-trade na team ang maproblema kung gugustuhin pa rin ni Newsome na lumipat. Dahil sa pagtataya ng mga basketball aficionados, ma-trade man ngayon si Newsome ay posibleng hindi ito pipirma ng mahabang kontrata kung hindi siya sa Ginebra babagsak. Alam ng lahat, isa si Chris sa mga paboritong guard ni Gilas at Ginebra coach Tim Cone. At inamin din ni Newsome gusto niyang maglaro under ng American mentor. Isang malaking factor na iyon upang magkaroon ng katuparan ang pinapangarap ng maraming Ginebra fans na maging teammates na Scottie Thompson at ang Phil-Am na player ng Meralco, na incidentally ay magkakampi na rin sa Gilas, Pilipinas. Kung sa Ginebra nga malilipat si Chris Newsome, mukhang nagiging suki na nga ng player ng Meralco ang paglipat sa Barangay Ginebra. Una ay si Jared Dellinger na nagulat noon ang team management ng Bolts na bigla na lang itong lumipat sa Ginebra. At sumunod si Nards Pinto na pumirma rin sa Ginebra nang matapos ang kontrata nito sa Bolts. At ngayon nga matunog ang usap-usapang sa Ginebra rin lilipat si Chris Newsome. Sa totoo lang, hindi lang sa Ginebra magiging pabor kung malilipat sa Gin Kings si Chris Newsome. Magiging positibo rin ito para sa kupunan ng Gilas Pilipinas dahil si Tim Condon ang coach
ng ating national team. Lalong makakabisado ni Newsome ang sistema ni Tim Cone kung sa Hinebra siya mapupunta. Isa pa, sa edad ni Newsome ay gusto na rin naman niyang mag-champion. Isang bagay na hindi na ibigay sa kanya o hindi niya naranasan bilang player ng Meralco Bolts. Dito sa Hinebra, malaki ang kanyang pag-asang mag-champion. Pero tingnan pa rin natin kung saan dadalhin ng kapalaran si Newsome. Real talk lang tayo, pipiliin ni Chris Newsome ang team na kanyang pupuntahan depende sa haba at ganda ng kontratang ibibigay ng mga ito sa kanya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Glenn Goboy, salamat sa panonood, kabayan. Sa'yo rin, Joel Atienza, ingat ka dyan kung nasa abroad ka pa rin. Nestor Villa Flores, salamat idol. Papa Kiko, salamat sa laging panonood. George Batong, ito suking-suki ko yung isang ito. Thank you. Jose Rodrigo, salamat sa iyo. Reggie Jimenez, salamat sa laging panonood. Rosemary Juan, ito ang laging nanonood sa atin. Erwin Santiago. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.